kung titingnan mo, yung mga expose ni Cathy Binag at yung mga expose ni Maharlika, ay hanggang ngayon, walang sino man sa administrasyon ang nagdi-deny. Walang sino man sa administrasyon came out, no? Especially on Cathy Binag. At kung magkaganon ay baka naman hindi natin masasabi na ito ay talagang totoo. Baka naman ang pagkakaroon ng hearing dyan sa may Senado na itinakda ngayong nalalapit na araw na siyang sinasabi ni VP Sara na bloodbath, ay palagay ko yun po siguro ang pagiging malaking palitan ng mga katotohanan laban sa kasinungalingan. Dapat nang isipin na totoo ang aligasyong sangkot sa iligal na droga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil ayaw umano nitong magpa-drug test ayon kay Vice President Sara Duterte. Dagdag pa niya, kapag ang leader ay lulong sa droga, lumalakas ang loob ng mga drogista dahil nawawala ang kanilang respeto sa otoridad. Sa isang panayam sa Zamboanga City, binigyang diin ni Vice President Sara Duterte ang malalim at mapanirang epekto ng iligal na droga sa ating lipunan, lalo na kung ang mismong pinuno ng bansa ang nasasangkot dito. Ayon sa pangalawang Pangulo, isa ito sa mga ugat ng patuloy na lumalalang krisis sa droga at kriminalidad. Aniya, nawawala ang takot at respeto ng mga mamamayan sa batas at sa mga nasa kapangyarihan. Dahil dito, mas lumalakas ang loob ng masangkot sa krimen at iligal na aktibidad. Kapag ang ulo lulong sa droga, lahat ng kamay at paa, lahat yan magdodroga na rin kasi wala na silang respeto sa authority. Ayan yung problema natin ngayon. Lahat ng tao nagkakanya-kanya na ang mga illegal at kriminal. Nang tanungin naman patungkol sa kumakalat na balita na sangkot umano sa droga si Marcos Jr., ito ang naging tugon ni VP Sara. Well, mag-assume na lang tayo na totoo dahil ayaw niya magpa-drug test. Meron siyang video ng paggamit ng droga na hindi nila ma-deny kasi authenticated. Tapos, hinamon siya ng isang senator candidate na magpa-drug test, ayaw niyang magpa-drug test. So ito yung dapat malaman ng ating mga mamamayan na kung titingnan mo, yung mga expose ni Cathy Binag at yung mga expose ni Maharlika, ay hanggang ngayon, walang sino man sa administrasyon ang nagdi-deny. Walang sino man sa administrasyon came out, no? Especially on Cathy Binag. So, ibig sabihin, we are now being run, no, by people who are under the influence of illegal substance, as alleged by Cathy Binag and the Polvoron video of Maharlika. And it's not just Marcos himself. Cathy Binag allegedly said that it's Lisa Marcos and the entire family. Tapos meron pang mga cabinet secretaries, meron pang mga senador tsaka mga congressman. Cathy Binag is calling for a hair follicle test of everyone in the upper echelons of government. So, ibig sabihin, itong mga nangyayaring ito is driven by a paranoia or a psychosis, maybe induced for the extreme desire to recover their wealth, or maybe it's also induced by that substance, the white powdery substance, no? That Grabe ito na akusasyon na magmula sa ating mga gobyerno ang inaakusahan ng ganitong mga gawain. Kaya dapat lang naman talaga nabigyan nila ng pansin ang ganitong mga sinasabi ng mga tao na umaakusa laban sa ating gobyerno, at nang sa ganun ay makapag-move on na ang bawat isang Pilipino parte sa mga bagay na ganyan, na kahit pa sabihin pa ng ating mga opisyal, ng ating mga kapulisan na ang ganyang mga bagay ay huwag raw ituring na masama sapagkat yan po raw ay pangpalipas oras lamang sa mga taong may mataas na oras sa kanilang mga ginagawa, parte na sa kanilang mga trabaho sa araw-araw. Kaya sa atin lamang dito ay hanggang hindi nila sinasagot ang ganitong mga akusasyon ay talagang hindi matatahimik ang majority ng mga tao sa Pilipinas na nagsasabi ang kasamaan ng dulot sa ganyang mga substance na tinatawag na drugs. So ito yung dapat malaman ng ating mga mamamayan na kung titingnan mo, yung mga expose ni Cathy Binag at yung mga expose ni Maharlika, ay hanggang ngayon, walang sino man sa administrasyon ang nagdi-deny. Mga pahayag ni Cathy Binag na ang sabi niya na mas maganda raw na kung ituloy ang hearing patungkol sa ganyan, kung mayroong mag-akusa sa kanila na lumapastangan raw na nagsasabi sila ng fake news patungkol dyan, sapagkat ang totoo raw ay mas maganda raw kung magkaroon ng hearing nang sa ganon ay maibulgar nila ang video na hawak nila na patotoo, na talagang totoo ang mga pangyayari na ganyan, na mismo ang ating Pangulo ay involved sa ganyang mga gawain.
At kung magkaganon ay baka naman hindi natin masasabi na ito ay talagang totoo. Baka naman ang pagkakaroon ng hearing dyan sa may Senado na itinakda ngayong nalalapit na araw na siyang sinasabi ni BP Sara na bloodbath, ay palagay ko yun po siguro ang pagiging malaking palitan ng mga katotohanan laban sa kasinungalingan.